Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Roma chapter 2 verse 15 to 16. Sinasabi dito na, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi, sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito, at kung minsan naman sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinaparangal, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim ng mga tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ugnayan sa pagkita ng moralidad at teolohiya ay masalimuot, kung saan ang ilan ay nangangatuwiran na ang moralidad ay nakaugat sa teolohikong paniniwala, habang ang iba ay binibigyang diin ang kultural at panlipunang aspeto nito. Bagamat ang ilan ay naniniwala na ang moralidad ay tinalaga ng Diyos at batay sa mga turo ng relihiyon, ang iba ay nakikita ito bilang isang produkto ng mga lipunan ng tao at kultural na ebolusyon. Isinulat ng Diyos ang kanyang moral na batas sa bawat puso ng tao. Gaya ng binanggit sa Roma 2:15, ay nagbumungkahi na ang mga tao ay may likas na pag-unawa sa tama at mali. Hindi alintana kung sila ay formal na itinuro ng mga batas sa relihiyon. Ang ideyang ito ay madalas na nauugnay sa ideya ng natural na batas at konsensya, na nagpapahiwatig na ang lahat ng tao ay nagtataglay ng moral na kumpas na gumagabay sa kanilang mga aksyon. Ang nasasunog na budhi ay tumutukoy sa estado kung saan ang kakayahan ng isang tao na makilala ang tama sa mali ay nababawasan o nawawala dahil sa paulit-ulit na pagwawalang bahala sa mga prinsipyo at katotohanan ng moral. Ito ay tulad ng isang nerve na sinusunog upang hindi ito makaramdam ng sakit, o sa kasong ito, moral conviction. Ito ay maaaring mangyari kapag ang isang tao ay patuloy na binabaliwala ang kanyang budhi na nagbibigay katuwiran sa mga maling aksyon o pinipigilan ang damdamin ng pagkakasala. Ang pagbibigay prioridad sa pagkakaibigan kaysa sa pagwawagi ng mga argumento ay isang mas epektibong diskarte sa pagbuo ng matatag, pangmatagalang relasyon at pagpapatibay ng mga positibong pagkipag-ugnayan. Bagamat ang pagkapanalo ay isang argumento ay maaaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng kasiyahan, maaari itong makapinsala sa mga relasyon at makakahadlang sa pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Ang pagtuon sa koneksyon at pagbabahagi ng pag-unawa ay nagbibigay daan para sa mas makabuluhan at kasiyasiyang mga relasyon. Ang pagiging mabait at tulad ni Kristo, ang buhay ang pinakamatibay mong argumento, ay binibigyang diin ng pinakamalakas na paraan upang ipakita ang pananampalataya ng mga pagkilos na nagpapakita ng mga turo ni Kristo, partikular na ang kabaitan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos sa aking daily devotions.